Ray, ano-ano yung mga unang gagawin ni Secretary Laurel dyan sa Department of Agriculture? Pangunahin na dito yung pagpaparami ng produksyon ng pagkain, lalo na ang bigas. Ito ang dahilan kung bakit tinanggap ng kalihimang alok sa kanya ni Presidente para pangunahan ang kagawaran ng agrikultura. Sinasabing isa si Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga nagbigay ng malaking pondo para sa pangampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang presidential elections. When I was asked by the President to join DA, I actually hesitated a couple of times. But then at the end of the day, na-challenge ako di ba? To do something for the country. At bottom line, mahal kong bansa natin and I want to help. Ayon kay Laurel, binitawan na rin ito ang pamamahala sa mga negosyo nito na nakaugnay sa sektor ng pangisdaan. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Laki ng departamento, complicated na konti, na marami ibang, there's 28 bureaus, departments, and GOCCs. So it's a full-time job. Wala akong oras to think about other things. Kabilang din sa mga sinagot nito sa mga tanong sa media kanina ay ang tungkol sa kung kakayanin bang mapababa ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Posible naman anyang mapababa ang presyo ng bigas pero hindi anya masabi kung maaabot ang 20 pesos sa ngayon. Mataas pa rin anya ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at hindi rin matiyak kung may mga lugar pa na magkakaroon ng gulo. Isa sa tututukan ni Secretary Laurel ay ang pagpaparami pa sa mga irigasyon at modernisasyon sa pagsasaka. Samantala, bubuo naman ang kalihim ng sarili nitong intelligence group. Tutugunan din ito ang problema sa smuggling sa bansa. Titingnan din ito ang programa sa pagpaparami ng produksyon ng isda sa bansa. Sa mga susunod na lingguan niya ay bababa ito sa mga lalawigan para makausap ng personal ang mga magsasaka at mga isda. Kaya? Maraming salamat, Ray Pelayo.